Naging parang simbolo ng tagumpay yung makapunta ka ng Baguio. Pag naramdaman mo na yung lamig, masasabi mo, it's all worth it. Bumiyahe ka ng 5 oras, 1 oras na paakyat at mga twist. Ano pa mang kotse ang dala mo, mayroong sort of fulfillment kapag nakarating ka sa Baguio. Lalo kung ikaw ang driver. At feeling ko mas special kung dala mo yung minivan. Di mo rin maipaliwanag kung yung mga tao, yung klima ba, yung kalsada, yung kultura, halo-halo na siguro. Basta kung nakarating ka ng Baguio, may isang karangalan. Masasabi mo medyo cringe, no? Pero naalala mo nung una pumunta ka ng Baguio, pa-picture ka din sa Leon. Pa-picture ka rin sa mga nakabahag. Pa-picture ka din sa mga lugar na bago mo napuntahan. Pero ngayon, kung nakarating ka ng Baguio at dapat maglibot ka rin sa Baguio, yun ay ibang storya. Marami dito, mga pataas, pababa, hindi rin biro. Matatarik din talaga. At kung nakapunta ka, nakagala ka, dapat marunong ka ding bumalik. Ibang challenge yung pababa from Baguio. Yung pataas, more on gas, more on steering action. Pero kapag pababa ka na, it's about the control of the brake, control of the gearings, kung paano mo mamanipulahin yung steering. Na hindi ka sobra, hindi ka kulang. Dahil kung mangyari yun, delikado. Tandaan natin, kapag pababa ka ng Baguio o kahit nasaan man, yung low gear, bakit natin sinasabing low gear? Low gear kasi may iwasan natin masunog yung brake. Alam nyo, dahil dito sa minivan, mas na-appreciate ko siya nung pababa. Hindi siya ganun persado yung makina kapag naka-low gear ka. Marami na nakadalang sasakyan dito. Marami na rin iba malalaki. Tulad ito, maliliit din. Pero feeling ko, mas advantage itong mas maliliit. Pag yung mga malalaki, pag pababa na ganyan, kapag naka-low gear ka, yung RPM mo pumapalo ng 4 to 5, gagalit yung makina. So, medyo stress yung makina ko. Pero itong maliit, yung RPM lang natin sa loob 2, 3, mataas na yun. Pero bibihira. Pag pababa ka, naka-low gear ka, hindi maingay yung makina. Actually, advantage din kasi hindi ka ganun kabigat. So, yung weight mo, pababa, so swabing-swabe lang yung pagbaba mo. Tingnan nyo, actually nakuna pa nga ako dun sa mga ibang mga sasakyan. Feeling ko mas mabilis ako nakarating patungo dun sa baba. Dahil di persado yung makina ko sa low gear. Saktong-sakto lang, kung magbe-brake ka, ibihira lang din at walang tendency na masusunog yung brake mo. Pag sunog ng brake, yung pinaka naiiwasan natin.
Kasi napakadelikado yung mas masunog ang brake, wala ka ng brake, at ang babagsakan mo, yan, mga magagandang tanawin. Magiging kaisa ka ng kalikasan. Ang una mong kalaban dito yung sarili mo. Yung pagkabagot. Dahil hindi ka ganun kabilis, may tendency na mag-board ka. Iiwasan mo talaga dito yung pagmadali. Yung apakan yung gas mo at bigla ka magbe-brake ng madami. Gas at brake, sunog ang brake mo. Delikado talaga yun. So, mainam na yung mapagal ka, makakarating ka naman dun sa patutunguhan mo ng ligtas. Seryoso yan. Marami na na-aksidente dito. Pangalawa, yung tumingin ka sa tanawin ng matagal. Lalo kung driver ka, syempre. Delikado. Kasi talagang breathtaking yung mga tanawin. Pangatlo, yung mag-overtake ka ng delikado. Lalong-lalo na yung mga solid day na yan. Ilagay yan, mga tanda yan, para sundin. Kapag broken lane, pwede with caution syempre. Pero kapag solid lane, no yan. Kasi baka merong kasalubong na hindi mo makikita, mandadamay ka ba? Diba? Kita mo yan, mga curves na yan. Pag mag-overtake ka dyan, mabagalang ka sa kaharap mo, delikado yan para sa'yo at sa kasalubong mo. Kasunuran ko, pababa ng Baguio. Siguro first time lang din yan. Hindi ko siya ginajudge. Pero medyo mabagal talaga yung approach niya. Hindi ko alam kung mabagal din talaga o sadyang mas komportable lang ako pababa. Even though hindi ko siya na-attempt na overtakean, lalong-lalo na kung delikado. May mga signs dyan na no overtaking. Hindi yan nilagay dyan para palamuti. Seryosong dapat sundin yan. Nagalit sa iyo ang Leo, no? Pang-apat, dapat maging mapagmatsyag ka sa paligid din. Landslide prone talaga yan. Dami na nalang in-improve yan, madami na silang ginawa. Nature talaga yan eh. Hindi natin may iwasan. May mga bato minsan, malalaki, maliliit. Dapat aware ka din talaga doon. Hindi mo alam yung kailan mangyayari. Na dapat cautious ka. Tignan mo tong portion sa may tunnel na to. Actually, kabubukas lang yan. Matagal yung sarado dahil sa landslide. Meron pang bakas oh. So, delikado talaga yan. Buhay ang kapalit niya. Kaya dapat maging maingat ka talaga. Pang-anim, iwasan mo din magmadali dahil mayroong mga falls na bumabagsak dun sa kalsada at nagkukos na maging madulas yung kalsada. Dahil yung iba kakaroon na ng lumot. O kaya syempre, pagbasa, yung madulas din talaga. To be honest, kapag nasa highway ako, minsan naiisip ko sanang
ibang dala kong sasakyan para mas mabilis. Pero kapag nandito ka sa mga twisties, nandito ka sa pababa ng Baguio, or katulad na yan, sasabi mo na lang, buti na lang minivan ang dala mo. Again, it's not a performance car, but this is built for comfort, to enjoy the ride.